Senador Dante Marcoleta! Filipino renowned Modian! Please welcome the Macarena Dancers! Dito po kasi tayo dumaan, kuya. Ano po yung pinamabilis sa daan po, ma'am? Ano mabilis pa dito, kuya? Anong oras na? Pinipili, makakabuti para sa mas na pararami. Katotohanan ang sinasabi, magulat wala sa mga mapapapili. Hindi pa pamilya sa mali si Marcoleta. Hindi pa nalaman ng kapakanan ng masa. Huwag kang matakot, Marcoleta ang pag-asa. Hey, Marcoleta! Napamatalino ang kanyang sandata sa inyong balotang. Dante Marcoleta! Lalaban para sa bayan. Si Marcoleta ay walang pinulungan. Gambante, kay Dante, sa Senado siya ay kailangan. Hindi pa pamilya sa mali si Marcoleta. Hindi pa nalaman ng kapakanan ng masa. Huwag kang matakot, Marcoleta ang pag-asa. Hey, Marcoleta! Marcoleta, Marcoleta sa Senado. Marcoleta sa inyong serbisyo. Malalagot ang mga mapamaguso. Marcoleta sa Senado. Di ka pamilya sa mali si Marcoleta. Hindi pa nalaman ng kapakanan ng masa. Huwag kang matakot, Marcoleta ang pag-asa. Hey, Marcoleta! Di pa pamilya sa mali si Marcoleta. Hindi pa nalaman ng kapakanan ng masa. Huwag kang matakot, Marcoleta ang pag-asa. Hey, Marcoleta! Hey, Marcoleta. Please welcome your host, Binibining Pilipinas Intercontinental 2019 and host of Kada Umaga, Emma Diglao! Welcome po sa pinakamalaki at
Saka. Pwede po ba yun? Kay Marcoleta? Kay Marcoleta? Pwede po ba i-try ko dito sa aking kanan? Kay Marcoleta? Parang hindi papatalo ang aking kaliwa. Kay Marcoleta? Parang mas malakas ata dito sa gitna eh. Kay Marcoleta? Together kay Marcoleta? Anong numero sa balota? Tama mo, number 38 sa balota, Dante Marcoleta. Palakpakan naman natin! Maraming salamat po sa pagpapakita ng pagmamahal at suporta ngayong araw. At kitang-kita ko naman po at damang-dama po, nagising pa po kayo. Kaya naman kailangan ko po yung energy ninyo yan. Dito po may mga kumakain. Napasarap naman po yan. And now, again, let's make some noise for the man who will fight for us in the Senate, Rodante Marcoleta! Papahintayin ko muna po kayo. Okay, and to kick off our program, let's call on stage a very important person. He is a steadfast advocate for the people and the driving force behind the Sagip party list. His unwavering commitment to public service has earned him respect across the political spectrum. Kilala niyo po ba? Filipino Reno, ladies and gentlemen, it is my honor to introduce to you the man who continues to inspire us all with his dedication and passion for the Filipino people. Please welcome Sagip Party List President, Mr. Paolo Marcoleta! Magandang gabi po sa inyong lahat. Kamusta po kayo? Kayo ba nag-enjoy? Grabe, full of energy ang mga entertainers natin kanina. Pati yung opening salvo ng ating host. Baka hindi ko ma-match yung level of energy ng ating mga talento ngayong gabi. Pero ngayon pa lang po, ako po ay overwhelmed sa dami po ng tao ngayon sa Philippine Arena ngayong gabi. Kumusta po kayo? Gutom na ba kayo? Marami pong food stalls sa labas. Opo, marami pong nakahandang food stalls dyan. Opo. Anyway, grabe itong gabi na to. Hindi ko inaasahan na at the outset, ang venue lang po namin ay sa Quezon City Circle lamang po. Pero dahil po mas gusto namin, mas maganda at mas engrande ang ating meeting de avance, minarapat po namin na dito idaos ang meeting de avance ni Senatorial Candidate Dante Marcoleta. Ilang tulog na lang po at abot panahon na po natin ang napipintuhong tagumpay. Konti na lang po, maaabot na natin ang ating inaasam na pagkapanalo. Konting gabi na lang, i-push pa natin. Ilang araw pa bang nalalabi? 5, 6? Pwede pa nating i-push. Ayon po sa Publicus
pahayag 2025, si senatorial candidate Marcoleta ay ranking 9 to 11 sa senatorial race. Malayo doon sa ating nakikita dati na nasa 25, number 28, number 32. Ngayon po, nandun na siya sa tinatawag natin na safe zone. At doon din po sa Archipelago Analytics, siya po ay nasa rank 11 naman. Talagang hindi na po maitago-tago ang kanyang magandang performance pagdating sa surveys. Yan po ay dahil sa inyong lahat na nandito ngayong gabi. Marami pong dapat ipagpasalamat ngayong gabing ito. Unang-una po, yung pong parallel group na Marcoleta for Senator Movement na talagang unang-una naman na talaga sila ang naghimok kay Dante Marcoleta na pag-aralang muli na pumasok ulit at pumasok sa karera ng pagkasenador. Kaya sa MSM, maraming salamat po sa inyong lahat. At sa mga local candidates po na kusang loob na tinulungan at sinuportahan ng aking tatay na si Senator Dante Marcoleta. Nationwide po yan. Sinama po nila ang mukha ng aking tatay, pangalan sa kanilang mga karatula. Maraming salamat po sa inyo at kapiling po natin sila ngayon. Mga mayors, mga vice mayors, mga konsehal po na kapiling natin ngayong gabi. Maraming salamat po sa inyo. Andito po yata si Congresswoman, tawagin ko na siyang Congresswoman Rose Lim ng 5th District of Quezon City. Yan. Hindi ko na po ba magiging yung iba dahil napakarami po dito, nakahalo na po dito ang mga mahal po nating mga local government executives. At salamat din po sa mga negosyante na tumulong po kay Daddy. Nagpadala, nagpaskel ng malalaking mga billboard along major thoroughfares like EDSA, C5, SLEX, NLEX. Sila po yung tumulong para makadagdag po sa visibility ng ating kandidato. So maraming po salamat sa ating mga negosyante. At gusto ko rin pong pasalamatan ang mga artists at mga composers na nag-alay po ng kanta para kay Senator Dante Marcoleta. Yung pong mga naririnig nyo kanina na mga awitin, yan po ay binigay lang nila free of charge. Ayan po. Total, wala naman kami pambayad sa kanila. Binigay na lang nila yung kanta. At sa dami po ng nag-alay ng kanta, pwede na po ako mag-compile ng isang album. Baka sakali, i-compile ko yun, gawa ng album, ibenta ko. Baka sakali mabawi namin yung ginastos namin sa tarpaulin. Ayun. So maraming pong salamat sa mga nag-alay ng kanta. No? Sino pa ba? Mga dapat pasalamatan. Una kong, bago ko makalimutan, yung mga kaibigan din natin dito sa VIP area. Ayan, mga kapartido sa PDP Laban, nandito rin po sila, kapiling natin ngayon. I love you too! Ayun. Ano yan? Mamaya na po yung kiss. Maaga pa. Mamaya na. Gusto ko rin pong pasalamatan ang Iglesia ni Cristo.
sa ating tagapamahalang pangkalahatan, sa kanyang sanggunian, sa pamunuan ng distrito at sa mga lokal, maging sa mga regular na kaanib ng Iglesia ni Cristo. Maraming salamat po sa inyo. Amin pong nasaksihan ang mga isinagawa ninyong motorcade sa bawat lokal at distrito. Kanya-kanyang pagandahan, pahabaan ng karaban ng bawat lokal at distrito sa buong Pilipinas. Maraming salamat po sa inyo. Hindi po namin mababayaran ang effort na ibinigay ninyo. Marahil tumaas ang awareness ni Senatoriable Dante Marcoleta dahil sa inyo. Dahil sa walang patlang na pagsasagawa nyo ng motorcade. Pati na rin sa mga kapatid na nag-post sa TikTok, sa Instagram, at sa Facebook Reels. Maraming salamat po. Malaking tulong po yun sa pagkalat po ng awareness para sa ating kandidato. Ngayon, ilang araw na lang po at magsisimula na po ang pagpili ng ating mga kababayan. Sa mga nanonood po ngayon sa live feed dito sa arena, amin pong iminumungkahi sa inyo, pakapili niyo pong mabuti ang inyong iahalal sa ating bayan. Meron po kayong kapangyarihan na baguhin ang direksyon ng pamamahala sa ating gobyerno. At ang kapangyarihan yan ay sisimulan nyo sa pagpili ng ating mga kandidato. Pumili po kayong mabuti, lalo-lalo na sa senador. Alam nyo naman po ang komposisyon ng senador, ang senado natin. Kulang na kulang po tayo sa abogado. Karamihan po doon, mga entertainer. Kailangan natin ng abogado na may karanasan, may angking talino, at higit sa lahat, may puso at malasakit sa bayan. Iluklok natin si Dante Marcoleta sa Senado dahil sabi nga nila, kahit na ang komposisyon ay hindi ganun maganda, pagka nilagay natin si Dante Marcoleta doon, para siyang magic sarap na magbibigay lasa sa Senado. At dahil magkakaroon na ng lasa, magkakaroon na po tayo ng katampatang pagkasa. At yaman rin lang na nandito po ako, gusto ko pong banggitin din ang Sagip Party List. Ang party list po na pinanggalingan ni Senatoriable Dante Marcoleta na kung siya ay aakyat na sa mataas na kapulungan, maiiwan niyo po ang Sagip Party List. At ito pong Sagip Party List ay magsisilbing katuwang niya habang siya ay nasa Senado. At mas maganda po kung meron tayong katuwang at kakampi sa Kongreso sa mababang kapulungan na tutulong sa kanya sa pagbalangkas ng mga panukalang batas na maglalayong iangat ang antas ng ating mga kababayan. Kailangan po niya
ng kakampi sa mababang kapulungan. At kung bibigyan niyo po kami ng pagkakataon, kami po ay magtutuloy ng legasiya na sinimulan ni Dante Marcoleta. Ang Sagip Party List po ang magtutuloy ng tradisyon ng taus-pusong pagtulong at pagbalangkas ng mga pro-poor bills na mag-aangat sa antas ng buhay ng mahihirap nating mga kababayan. Kaya huwag niyo pong kalalimutan, sa araw ng Lunes, Dante Marcoleta, kalibre 38 sa balota, at Sagip Party List number 65 naman po sa balota. Magandang gabi po sa inyong lahat at maraming salamat po. Maraming salamat sa Sagip Party List First Nominee Attorney Paolo Marcoleta. Okay, bago tayo tuluyang mag-init sa mga talumpati at performances, may itatanong muna ako sa inyo. Ano po ba talaga ang pulso ng bayan? Alam niyo po ba? Alam niyo po ba dito? Alam niyo po ba ang pulso ng bayan? May mga sumasagot na, oo, may mga ganito na yung mga sagot nila. Pero alam niyo po ba kung saan talaga maririnig ang tunay na pulso ng bayan? Hindi po yan sa newsfeed ninyo o kaya sa mga group chat. Kung hindi po sa mga barbero, sa barbershop po. Yung tipong ginugupitan ka na, may bonus pa po na chika. Hindi ba? Tama ba? Tama. Yung mga hindi nag-thumbs up, mga hindi yung nachichikahan ng kanilang mga barbero. Pero ang mga chika dyan ay mula po sa mga barangay hanggang sa National Budget Analysis. Tama ba? Tama ba? Yes! Buti pa dito sa right side responsive. Dito ba? Tama ba yun? Yes! At ang tawag doon ay kwento? Ano po ang kwento? Tama. Pero minsan, sa likod po ng patawa, meron po yung katotohanan. Kaya ngayon, panoorin po natin ang kwelang take ng ilan sa ating mga kabayan sa mga issue mahalaga habang nagpapagupit sila. Philippine Arena, let's all watch this. Sir, ano ba ito natin gawin? Oo, boss. Magbumuha ako magalang-galang. Ang kailangan natin, malinis. Alam mo ba yung mga tumatakbo na yan sa eleksyon? Sobrang pabinda. Tama ka, boss. Sikat lang sila. Puro paanda. Pero, wala namang alam at kailangan. Totoo yan. May mga pabida dyan. Ang kailangan na natin, yung may tunay na malasakit sa bayan. Kaya kailangan natin ng maayos na pasyan, papili ng kandidato. Yung hindi karapat-dapat, tanggalin na sa listahan. Nakakamiss talaga si Senador Miriam Defensor Santiago noon. Yun ang tipong senador na may paninindigan at taglay na talino. Sana magkaroon ulit tayo ng ganong senador. You may not like the person, you may not like her presence here, but you have to respect the office of the Vice President. That is all, because that is guided by the tradition. Ayan si Congressman Marcoleta. Matalino, matapang, may integridad at laging nasa tama. Sabi nga nila, yan ang lalaking bersyon ni Senator Miriam. Yan ang klase ng kandidato na gusto ko. May malasakit at pagmamahal sa bayan. Ayan ang hinahanap natin ngayon. Hindi lang matalas at matalino. Hindi malinis pa at pulido ang serbisyo. Ang inappeal ng court, yung suspension, hindi yung pagbabayan ng maximum fine. Meron kang intellectual dishonesty rito eh. Sana si Marcoleta ang iluklok natin sa Senado, yung may alam sa paggawa ng batas at may prinsipyo. Yan ang dapat na nasa Senado. Maayos, malinis at pulido. May integridad. O boss, kay Marcoleta, may pag-asa pa. Save our country, save our country, Marcoleta. Kung gusto mo ng tunay na pagbabago, pumili tayo ng bago. Kay Marcoleta, may pag-asa ka. Sa
chinichikahan tayo ng barbero. Tama po yung gupit, hindi ba? Hindi yung kubaku-baku na pala yung gupit. Pero ito, ang susunod na aakyat po sa stage ay ang taong malapit po sa ating puso. Lumaki sa mata ng publiko pero nananatiling grounded at puno ng malasakit. Isang boses ng kabataan at simbolo ng suporta mula sa pamilyang kilala sa matatapang na paglilingkod po sa bayan. Mga kababayan, palakpakan po natin ang i-welcome si Miss Kitty Duterte! Magandang gabi sa inyong lahat. Ako si Veronica Kitty Duterte, bunsong anak ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Unang-una, nagpapasalamat ako kay Tito Rodante Marcoleta sa pag-imbita sa akin at sa mama ko ngayong gabi. Pasensya na po at medyo natagalan kami dahil may klase po ako buong araw kanina. Ang mamahalin ko rin po pala ay taga rito sa Bulacan. Ako ay isang 21-year-old college student lamang at ayaw ko sanang makisali sa politika. Pero nang dahil sa pag-kidnap at pag-abuso nila sa tatay ko, nandito ako ngayon para ipaglaban hindi lamang ang pamilya ko, kundi ang bansang Pilipinas. Noong isang gabi, nagsalita ako sa rally sa Quezon City. At sa pagtitipon na yon, naramdaman ko ang walang sawang pagmamahal at pagsuporta kay PRRD, sa amin na pamilya niya, at sa Duterte. Ito ang nagbibigay sa akin ng lakas ng loob para ipagpatuloy ang pangako ko kay Dada Rudy na ikampanya ang kanyang mga kandidato habang siya ay nasa The Hague. Bago ako umalis ng The Hague, may bilin ang Dada Rudy ko sa akin. Sabi niya, no guts, no glory. Sa mga kababayan ko, sa kapwa kabataan, bumoto tayo ng tama dahil dito
nakasalalay ang kinabukasan nating lahat. Kailangan natin ng abogado na may prinsipyo, paninindigan at integridad sa ating legislative branch sa gobyerno natin. Tito Rodante Marcoleta, my senator. Number 38 sa balota. Huwag rin nating kalimutan ang PDP Laban Senatorial Slate o mas kinikilalang Duterte! Iaabot ko muli ang mensahe ni Tatay Digong sa bawat Pilipino. Sabi niya, "My love for my country is what brought me here. There was never any personal agenda involved." Mahal niya ang bayan niya. Yun lang po at maraming salamat. God save the Philippines. Pilipinas! Duterte pa rin! Maraming salamat, Miss Kitty Duterte. Isa ulit palakpakan para kay Miss Kitty Duterte. Alright, mga Pinarina, tuloy-tuloy po ang saya at inspirasyon dito. At syempre, hindi magiging kompleto ang ating gabi kung hindi natin bibigyan buhay ang isa sa mga party list na tunay na naglilingkod sa masa. Ito ang Sagip Party List! Sa mga nakaraang taon, Sagip has championed causes for education, livelihood, health, and disaster response. Sila po ang boses ng mga ordinaryong Pilipino. Mula po sa estudyanteng nangangarap hanggang sa pamilya po na kailangang iligtas mula sa sakuna. Kaya ngayong eleksyon, isang matinding paalala po. Kung gusto natin ang tuloy-tuloy na tulong, tuloy-tuloy na sagip po ang ating kailangan. Anong party list? Sagip Party List, and let's show our love and support through this powerful performance. Isang music video po na may kasamang high energy kasi high po ng energy ninyo. Parinig nga po! Na may kasamang high energy dance number na sigurado pong mapapaindak kayong lahat. Nakita ko po karamihan dito kanina nagsisisayawan po The Sagip Party List music video with our amazing dancers at sasamahan po sila ng ating next performer who is making serious waves in the Pinoy rap scene, bringing bars, fire, and heart to the stage. Philippine Arena, make some noise for Rapido! Artist
Martinez. Sige Martinez. Sige Martinez. Gusto na lang sa akin. Subok na. Sige Martinez. Sige Martinez. Gusto na lang sa akin. Subok na. Sige Martinez. Sige Martinez. Gusto na lang sa akin. Subok na. Sige Martinez. Noong pangalan mo na hindi ka naman ba? Iwalang binigay, di ka na paniwala. Ngayon bakit naman maghahanap pa ng iba? Dito sa sakit, sigurado ka na. Madaling kapitan, handa ka maringay. Kanina na tumulong din ang aming hangarin. Kahit na tuwa, kapag nahihirapan. Sakit ang lalaki kung kinakailangan. Luzon, Visayas, Mindanao, ay tinatanaw. Sakit, bakit isa na sinisigaw? Ang sunod na rin kung anong isa-isang tulay. Kasama ang sakit sa bawat tagumpay. Servisyon tapat, agarang mabilis. Sama-sama tayo sa sakit, Martinez. Come on! Sige Martinez. Sige Martinez. Philippine Arena! Sige Martinez. Sige Martinez. Let's go! Sige Martinez. Sige Martinez! Gusto malasakit. Subok na! Sige Martinez! Let's go! Sige Martinez. Gusto malasakit. Subok na! Sige One more time! Oh yeah! Gusto malasakit. Subok na! Sige Martinez! Sige Martinez. Gusto malasakit. Subok na! Sige Martinez! Parinig naman ang mga sigaw mo para pangagang Philippine Arena! Ayan! Punong-puno ng enerhiya ngayong gabi na to. Siyempre, maraming salamat po. Ito ang paghahayag ng ating suporta sa ating future Senator Rodante Marcoleta. Andiyan mo ba kayo? O sige nga, bago natin matunghayan, tumugtong ng entablado si Rodante Marcoleta. Pero teka muna, gusto ko munang marinig, nandiyan pa rin ang mga kababayan natin. Let me hear you say, Marcoleta! Iba. Let me hear you say, Marcoleta! Ayan, sige, sabihin natin ang tugtog. DJ, play the music right here, yo. Come on! Let me hear you say, hey, oh. That's it, Philippine Arena. Mga kababayan. Huwag namang dalawang isip pag ako kasama mo sa pag-ilang mga kaming sinisigurado. Gaganahan ka sa ano mang naisip mo gawin kahit simple lang. Lagi kang ganado at tatapurado. Pinasarap mo ang malamig na gabi para gatos ng kurado. Tayo pagkasalo sa lupan-lupan tumayo. Papasukin natin na lahat, walang limitado. Kagalang ka sa akin ay yung inatutuwa. Di ka guman ng anumang ikaluluha. Ikaw ang dahilan na ikakatula. Kung ikaw ay try, di kita kayang iluway. Sincere akong limot ay alam mo na tunay. Makikin lang ako pag-ibig ko na may makulay. Perfecto pag-ibig ko, di man ako mahusay. Gusto ko marinig, sabay! Say hey! Come on, say hey! Let me say Rodante! One more time, Rodante! Let me say Marcoleta! That's it, Marcoleta! Let me say number 38! That's it, number 38!
susunod, Senador. Thank you so much. Maraming salamat, Rapido, sa napakataas na enerhiya. Maraming salamat. Nakisabay ang buong Philippine Arena sa napakataas na energy. Again, kapag sinabi kong kay Marcoleta ang sasabihin, may pag-asa ka kay Marcoleta? Numero 38 sa balota, Dante! Mas malakas pa, Dante! Yan ang sigaw ng bayan at ngayon, ihanda niyo po ang inyong mga sarili para sa ating susunod na pasabog. Pwede bang palakpakan na malakas? Dahil ang susunod pong aakyat dito sa entablado ay isang haligi ng suporta at pagmamahal. Ang butiing may bahay ng ating dating Pangulo, matatas sa likod ng isang matapang na lider at patuloy na nagbibigay ng inspirasyon sa maraming Pilipino. Mga kababayan, isang mainit na palakpakan para kay Miss Hanilet Avancenia! INC! Iglesia ni Cristo. Alam niyo ho ba gaano kamahal ni PRD ang INC? Mahal na ang INC. Kaya pag gusto niya lang tao na mapagkakatiwalaan, nagpapahanap siya ng INC. Totoo yan, ma'am. Sir, totoo talaga yan. In fact, nung kinidnap siya, ang kasama namin na masahista namin na nakatira sa aming bahay ay miyembro ng INC. Sinama namin sa Hong Kong, nandun lang siya sa tabi, ma'am. Ngayon, pagka sa Davao, pag nakatapa ako, nakikita, nagpapamasahe, siya ang nakaka-witness ng hagulgul ko sa gabi. So, ganun kamahal ni dating Pangulong Duterte ang INC. At sa simula pa lang, ma'am, sir, ng kanyang political career, alam yan ng inyong pinakapinuno dito kung gano'n niya sinuportahan si former mayor noon. Kaya, nung naimbitahan kami nila, Congressman, na magiging Senator Rodante Marcoleta na, malaking pasasalamat po ang pagkakataon na inyong binigay sa amin. Maraming salamat sa pagmamahal na inyong binibigay sa amin, lalong-lalo na po kay Pangulong Duterte. Alam niyo po sa puso, hindi po ako marunong magsinungaling eh. Ayoko po magbitbit ng bangko, ayoko po magyabang. Pero alam niyo po, pinahal na po kayo. Mas pinahal pa nga niya ang Pilipino, ang Pilipinas, kaysa sa amin na pamilya niya. Alam niyo yan. Tuwing sinasabihan niya, nung presidente siya, di ba, sinasabihan niya ang
mga kurap, ang mga terorista, ang mga drug lord. Di ba ma'am, sinasabihan niya, tinatakot niya, napapanundag ako sa kinauupuan ko. Kasi sinasabi niya yun, umalis kayo. Di ba, tinatakot niya ganyan. Napapanundag kasi ako kasi ang iniisip ko yung anak ko na minor pa noon, 12 anyos lang. Hindi niya inisip na balikan kami, balikan yung pamilya niya, pero inuna niya na masiguro niya na ang bawat Pilipino hindi nasasaksak sa kalye, hindi na-hold up sa kalye, ang taxi driver hindi nagugurgur ang liig sa likod. Yun ang inuna niya, ma'am. Sinigurado niya ang bawat pamilya na ang magulang walang anak na adik at ang magulang ng bawat pamilya ay nakakatulog. Alam ko yan kasi kapitbahay namin doon sa Davao City. Dati siyang teacher ni Congressman Pulong. Humingi siya ng tulong. Sabi niya, Rod, tulungan mo kami, hindi kami makatulog sa gabi, yung anak nila adik. Silang dalawa mag-asawa, nag-aaway pag pinagalitan yung anak. So kaya yan ganun ho ang pagmamahal na ginawa ni Rodrigo Duterte sa inyo. Sinigurado niya na yung pera ng bansa napunta doon sa ospital, sa PGH. Sinigurado niya yung Malasakit Center dahil alam niya, nung mayor pa siya, ang bawat Pilipino pag nagkasakit, ang isa sa miyembro ng pamilya, nauubos ang pera. Kaya alam niya po ang dinaranas ng bawat Pilipino na nagkakasakit o nauospital. Di ba ma'am, kaya nilagay niya yung Malasakit Center? Kaya kanina lang ma'am, may schedule kasi kami papunta rito ng tawag ng papa, ng tatay ng anak ko. Nakita ko kung gaano nag-mature si Veronica overnight. Alam niyo ma'am, sir, baby pa yan eh. Ang security blanket niya yung tatay niya. Pero kinidnap nila. Nag-aaral siya dito sa Manila, tinatawagan niya ako, ma, wala namang trabaho si Dada. Papuntahin mo na siya dito sa Manila para magbantay sa kanya. Gusto niya yun na nandun sa kanya. Yung tatay naman, ayaw naman niya pumunta ng Manila. Ayaw na niya sumakay ng aeroplano, ma'am. Maniwala kayo. Ayaw na nang magbiyahe. Simple na buhay na lang yan gusto niya. 80 anyos. Kaya minsan ako, hindi ko maiwasan na ako ang umiiyak parati kasi sa bahay ako umiikot eh. Naano ko na yung kwarto, alam ko, wala siya doon. Napilitan ng anak ko na mag-mature overnight. So pagka gusto ng anak ko tumabi sa papa niya, ang tatay niya, sa akin naman ang lapit. Sabihan mo yung anak mo na doon matulog sa kwarto niya. Kasi ma'am, ano sila eh, magkaiba sila ng style. Pag si Kitty pumunta sa kwarto ng papa niya, yung kulabo ng papa niya, tinatanggal niya. Tapos yung aircon ng papa niya na 28 ang thermostat, ginagawa niya 16. So kaya, ang papa niya, pag nanonood ng TV sa kwarto niya, pagpasok ng anak niya, sabihan siya, Dada, matulog na tayo. Wala na siya magawa, patayin na lang niya yung TV, doon na lang siya sa sala ng TV. So kaya, doble ang sakit ng aking dibdib. Kasi sa tatay at sa anak. Noong isang araw po, ma'am, na tumawag ang
tatay niya na unang tumawag sa akin, si former President Duterte, sabi niya sa akin, sabi niya, kwento kami ng kwento, ganyan. Sabi ko, huwag mo kalimutan ha, tawagan mo si Veronica pagkatapos ng tawag natin. Sabi niya, huwag na lang kasi emotional ako pag si Veronica ang kausap ko, pag si Kitty ang kausap ko. So, sabi ko, di ano lang yung pag-uusapan niyo, yung kwento niya, yung about kay Mira, yung party nila, yung birthday party nila. Yun lang yun. Sabihin mo na lang, ipaintindi mo na lang na gano'n, na hindi ko kaya pag siya ang kausap ko, emotional ako. Ilang beses ko iniiba ko na naman ng topic, tapos balik ulit ako sa gano'n, tuwagan mo. Nung hindi ko na pagkatapos ng conversation namin, tinawagan ko kagad ang anak ko. Hagulgul na ako, sabi ko na, sorry talaga. Kasi sabi ng papa mo, hindi daw na kaya kung ikaw ang kausap niya, emotional daw siya. Sabi niya, intindihin na lang daw natin na siya ang nasa loob. Kung magulgul talaga ako, pinakamalakas na gulgul na ginagawa ko. Kasi ako lang mag-isa sa kwarto. Sorry ako ng sorry sa anak ko. Pero habang nag-uusap kami, sabi niya, ma, sandali lang ma, may tawag. Buti na lang, tinawagan niya. Tatay niya. Tinawagan siya ng tatay niya. So nag-usap sila. Kanina din schedule namin na while nasa sasakyan kami, tumawag una kay Kitty, sunod sa akin, nag-usap sila. Sinabihan siya, mag-aaral ka. Kinuwento ni Kitty yung kanyang, nandun siya sa rally, ginagawa daw niya para sa kanya. Alam din niya kung gaano katino ang mga INC members. Alam ni former President yan. Kaya nakita niyo yan kay Senator Dante Marcoleta. Yan ang mga tao, nakita niyo naman ang ginawa sa kanya. Magsalita ka lang sa Kongreso. Anong gagawin sa iyo? Vlogger ka, magsalita ka, anong gagawin sa iyo? Diba? Ito ang ginawa sa wala na tayong human rights. Wala ka ng karapatan magsalita. Kayo mga kabataan, kaedad ng Veronica, ni Kitty, huwag niyong hayaan maging ganyan ang buhay ninyo. Sana iluklok natin sa posisyon yung mga taong may paninindigan, yung mga taong kayang humindi sa pera. Kasi pag yung tao na umuoo, mas mahal ang pera, hindi nila tayong kayang ipaglaban, ma'am. Yan talaga ang masasabi ko na katangian ni former President Duterte. Sunugin niyo man ako dito. Masasabi ko sa inyo na hindi siya kayang bayaran para mapaboran ang isang tao o maging ma-take advantage ang gobyerno. Nakita ko yan nung nagtatrabaho siya. Madaling araw na, ganito ka yung mga folders na pipirmahan at babasahin niya. Pag kailangan niya ibito, may kontratang dehado ang gobyerno, binibito niya yan. Pag may gustong parang ipalusot, dati yan, pinalusot yan eh. Nagutom kasi ang Kongreso nung panahon niya eh. Pero nakita niyo naman sa build. Sabi ko nga sa kanya, bilisan ako siya doon. Kaya sabi niya kanina sa anak niya, this is the price I have to pay for loving the country and the Filipinos. Kailangan niyo makulong. Mahirap po magluklok.
ng tao na kilala ka lang tuwing eleksyon. Sana Pilipino at mga kabataan, isa-isip ninyo at isa puso. Yung mga taong lumalabas na lang, nakikita na lang ninyo tumatakbo tuwing eleksyon. Yung binabati ka lang, mas gusto ko bang kausapin kayo, mas gusto ko bang kausapin yung mga nasa kanto, mga sidewalk vendors, kesa dun sa mga taong plastic Tupperware. Kasi, pagkano muna, ma'am, pera na lang, puro na lang pansarili ang kanilang iniisip. Wala lang iniisip na para kapakanan natin. Kapakanan ng Pilipino, bawat Pilipino na baliwala ngayon. Yan ang namimiss natin dati kay Pangulong Duterte. Inuna niya ang Pilipinas, hinulingan niya kami na pamilya niya. At alam niya ng anak ko, naaawang-awa ako kasi sa 6 years na 12 to ano siya, yung years na yan, 12 to 19, 18 siya, 20, na dapat nandyan ang tatay niya, naging presidente, nawala lang tayo sa kanya. Ngayon na dapat, nasa kanya na dapat, yun na lang sanang hiling ko balik nyo na lang, awa na lang, para sa 80 anyos. Ibalik nyo lang siya. Kasi na hindi na sa Pilipino, kasi meron kayo lahat, miski sa anak ko na lang. Kaya pakiusap ko sa inyo lahat, lalo na sa susunod na henerasyon, tulungan ninyo ang ating bansa. Hindi na tayo pwede na tumahimik na lang. Hindi na tayo na hindi pwede magsalita, na umuo na lang, kahit na ginagago tayo, kahit na ninanakawan tayo. Ang para sa Pilipinas, ang pera ng Pilipinas ay para sa Pilipino at para sa Pilipinas. Hindi dapat yun napupunta sa kanilang bulsa. Huwag nyo hayaan, ma'am, ibigay sa kanila ang sagrado ninyong boto, ma'am at sir. Bantayan natin ang boto natin. Ibigay natin ang magandang kinabukasan sa mga anak natin at sa magiging mga anak nila. Ayaw ko man magsalita, ayaw ko man humarap sa mga tao, napipilitan din ako. Kasi ma'am, kinulong na nila, kinidnap na nila, pero hinaharas kami nila sa Davao. Bago ako lumipad dito, hindi kami pinapatulog ng lawyer sa bahay namin. Alam niyo ba yan? Haras kami. Haras kami sa Davao. Maya't maya, may pinapalabas sila kung anong impormasyon na papasukin nila ang bahay namin. Kaya hanggang ngayon, gusto kong magpasalamat sa lahat ng mga tao na nagbabantay sa bahay namin hanggang ngayon. Gusto kong magpasalamat sa lahat ng Pilipino, ma'am at sir, na dumadalaw sa Hague, araw-araw, bas-bas. Hindi lang bumalik ng 1 beses, 2 beses, 3 beses. Nagbiyahe ng 27 hours. Maraming salamat sa inyo. Alam ko, naramdam ko ang pagmamahal ninyo. Kasi hindi nyo gagawin yan kung hindi nyo mahal ang dating presidente. Ma'am, sir, ngayong eleksyon, alam ko hindi ko na kailangan ikampanya si Congressman Dante Marcoleta dahil alam ko nasa puso ninyo siya. Pero ma'am, sir, ito talaga binilin sa akin ni former President nung kami nabisita ko siya.
huwag niyo daw kalimutan ang Duterte na kandidato niya. Sabihin ko sa inyo yan, ma'am, yung lahat ng mga nandyan, kasama namin noong before 2016. Nung nawala sa pwesto si former President, hindi kami iniwan. Yan yung totoong tao. Ganun yung hanapin niyo, ma'am. Huwag yung maganda lang ang pansin sa inyo at ang pakisama sa inyo tuwing eleksyon. Huwag yung tuwing titingnan kayo. Pagka hindi eleksyon, head to foot lang kayo. Ito sila lahat ng yan. Sila Hinlo, sila sino ba yung singer? Dati dati pa 2016 kasama na namin yan sila. Hindi kami iniwan. Basta yung Duterte na hindi ko memorize, pati si Congressman Dante Marcoleta. Hindi ko sila memorize, wala akong listahan, binabasa ko lang yan. So, gusto ko magpasalamat, miski sa panaginip ko, ma'am, gusto ko kung pwede lang magpasalamat sa lahat ng inyong suporta. At sabi nga pala kanina, bago ko makalimutan, alam mo, umiiyak yung anak ko. Kasi, kung pwede lang sana, hindi siya mapasok sa politika. Ano narinig ko, sinabi ng papa niya, mag-aral ka. At sumunod ka rin sa yapak ko, sabi ng papa niya. So, kailangan ko rin ang lahat ng panalangin ninyo para bigyan siya ng lakas si former President na habang nandun siya sa loob. Pero, amazing ang Panginoon talaga, ma'am, amazing. Ginagawa niya, doon kayo magugulat. Sinabi ko nga sa kanya alam mo ba, mas popular ka ngayon kaysa nung presidente ka. Worldwide ka na ngayon, hindi ka lang pang Pilipinas. Maraming salamat talaga sa inyo. Alam naman ninyo yan, halos buong Pilipinas ay nagkakaroon ng pagtitipon-tipon para lang ipanawagan. Anong panawagan natin, ma'am? Bring him home! Bring him home! Bring him home! Bring him home! Yan ang panawagan ng mga tao sa buong mundo, hindi lang sa Pilipinas. Muli, gusto ko magpasalamat sa inyo lahat, kay Ma'am Edna Marcoleta, ma'am, maraming salamat, kay Congressman Dante, and of course, sa Iglesia ni Cristo. Pwede ko lang kayo lakapin lahat. Pwede ko kayong lakapin lahat kasi alam ko, since mayor siya, sinusuportahan niyo siya. Maraming salamat. Magandang gabi ho sa inyong lahat. Thank you, Miss Hamanan Avansania. Palakpakan naman natin si Miss Hamanan. Tunay po na marami ang sumusuporta sa ating senatorial ball na may tunay na malasakit. Walang iba kundi si Dante! Wait lang, humina! Walang iba kundi si Dante! At isa na po yan ang isa sa pinakamalalakas na pangalan sa mundo ng politika. Isang leader na hinahangaan sa kanyang tapak at serbisyo. Mga kababayan, panoorin po natin ang kanyang mensahe ng suporta mula kay Vice President Sara Duterte. Filipina Rina, let's all watch this! Ako si Sara Duterte. Iisa lang ang Rodante Marcoleta sa Senado. Hindi natitinag, hindi natatakot.
at laging nasa panig ng tama. Noong pinupuna at tinatapot ang tanggapan ng pangalawang Pangulo, siya ang tumindig at dumepensa, hindi alintana ang pambabatikos. Dahil para kay Marcoleta, ang tama ay pinaglalaban kahit mag-isa ka lang. Marcoleta, may prinsipyo, may integridad, may paninindigan. Kaya ngayong darating na halalan, iboto natin ang number 38 sa balota. Rodante Marcoleta sa Senado. Kay Marcoleta, may pag-asa ka. Filipina Rina muli kay Marcoleta, bay! May pag-asa ka kay Dante! At ang tanong, handa na ba kayo sa isa pang pasabog? Handa na ba? Dito lang sa left side ang sumagot. Handa na ba kayo? Ang susunod na ating makakasama ay hindi lang action star sa pelikula. Isa siyang tunay na action man sa Senado. Isang boses ng masa, tagapagtanggol ng karapatan at tapat na lingkod bayan. Mga kababayan, malakas na palakpakan, sabay-sabay nating salubungin, Senator Robin Padilla! Mabuhay! Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Nais ko po munang magpasalamat sa akin pong kaibigan. Sa akin pong ang tawag ko ay Batman. Sa ating pong susunod na senador, Rodante Marcoleta. Alam niyo po, noong 2022, kami pong dalawa ng ating mahal na kapatid Dante Marcoleta ang laging magkatabi. At nung siya po ay biglang umatras, ang sabi ko po sa kanya, tinawagan ko siya. Sabi ko, Kung, bakit ka umatras? Gusto mo ba umatras din ako? Ang sabi po ni Kong, wag. Sapagkat sa susunod na eleksyon, sasamahan mo ko. At dahil po sa tulong ng Iglesia ni Cristo, ang inyong pong lingkod ay naging number 1! Maraming salamat po sa inyong lahat. Ngayon po, dumating na po ang panahon para maging number 1 ay si Dante Marcoleta! Ito po, gabing ito, hindi ko na po kailangan kumbinsihin kayong lahat. Sapagkat alam ko, lahat ng nandito at sa buong Pilipinas at sa buong mundo, lahat tayo Dante Marcoleta. Ang nais ko po, pakiusapan, unang-una, ang mga kapatid kong Muslim. Kailangan
Marcoleta ang maging number 1! Sa tulong, mga kapatid kong Muslim na nanonood ngayon, kahit kailan hindi tayo nakalimutan ng Iglesia ni Cristo. Sa tuwing dumadanas tayo ng gera, ng kahirapan, ng bagyo, nandiyan ang lingap sa atin. Hindi tayo kailanman iniwan ng Iglesia ni Cristo. Kaya mga kapatid ko, sa May 12, number 1, Dante Marcoleta! Ngayon po, makikiusap po ako sa lahat ng relihiyon dito sa Pilipinas. Mga kababayan, dumating na po sa punto na ang ating konstitusyon ay hindi na sinusunod. Dumating po sa panahon na ang mga simbahan ay dumadating na po sa punto na nilulusog, hinuhuli, kinukulong. Kailangan po may tumindig na isa na nakakaalam ng batas upang manatili ang paghihiwalay ng simbahan at Estado. Wala mong iba kung hindi si Anthony Rodante Marcoleta! Mga kababayan, marahil narinig nyo na si Kong Dante Marcoleta ang susunod na Senador Miriam Santiago. Alam ko na, narinig mo na yan. Ito lang po ang sasabihin ko sa inyo. Totoo po yan. Siya. Pero, isa lang po ang nakalimutan nila. Si Dante Marcoleta, abogado, katulad ni Senator Miriam Santiago, pero hindi po nila naihambing ang isang taong may takot sa Diyos. Napakahalaga po na ang inyong senador ay may takot sa Diyos. Mga kababayan, hindi ko na po pagkakahaba-habaan sa panahon po na nandun ako sa dahig. Isa po ako sa nauna ron. Ang kabilin-bilinan po ng ating mahal na dating Pangulo sa amin, sa PDP. Lahat po yan. Isa lang ang sinasabi niya. Huwag niyong kakalimutan iparating sa lahat ng Pilipino sa buong mundo ang unang iboto, Dante Marcoleta. Wala pong kasinungalingan yan. Ang dilin ni Rodrigo Roa Duterte, Dante Marcoleta. Kaya sana po, pagdating po ng araw, sa May 12, kayo po ang pinakamakapangyarihang tao sa araw na yan. Mas makapangyarihan pa kayo sa presidente, senador, congressman, governor, mayor. Sa araw na yan, tandaan niyo po, ang isang taong nakipaglaban
walang sinino-sino, kahit mag-isa lang siya sa Kongreso, tumayo. At iyan po, si Dante Marcoleta! Bilang PDP President po, huwag niyo pong kalimutan ang Duterte. Maraming salamat po. Mabuhay po kayong lahat. Mabuhay ang Pilipinas. Maraming salamat po, Senator Robin Padilla. Philippine Arena, alam ko kanina pa po natin isinisigaw ito. Pero ito po, isigaw natin ngayon ng buong puso. Kay Marcoleta Bay! Number 38 sa Balota, Dante! Pwede bang mas malakas pa kasi kailangan rinig na rinig tayo dahil napapanood din po tayo live sa Facebook page ni Rodante Marcoleta. Again, kay Marcoleta! Number 38 sa Balota, Dante! At para po sa mga hindi pa masyadong nakakakilala sa ating kandidatong may tunay na paninindigan, this is your chance to see what he stands for, what he has done, and why he deserves your vote. Panoorin po natin ang kwento ng serbisyo at malasakit. This is the story of our next senator. Sabay-sabay po tayo. Dante Marcoleta, let's all watch this. Ako po si Dante Marcoleta, anak ng magsasaka, ama sa aking mga anak, mapagmahal na asawa. Ako po si Dante Marcoleta, abogado, mambabatas, tapat na lingkod bayan. Sa mahabang panahon na paglilingkod ko sa ating bansa, nakita ko po ang kalagayan ng marami sa ating mga mamamayan. Nag-iikabos pa rin ang marami sa ating mga kababayan. Lubos kong nauunawaan ang pinagdadaanan ng mga Pilipino na walang makain, walang sapat na pagkakataon na makakuha ng wastong atensyong medikal, di kalidad na edukasyon at serbisyong pampubliko. Naapi, naghihirap, nanggaling din ako dyan. Napakahirap po. Paghahain ko po ng aking kandidatura sa ating bilang isang independent senator ay kahayagan at katibayan ng aking malawak na bithiin na maisulong natin ang ganap na pagkakaisa ng ating bansa. Alam ko po at naniniwala po na matutulungan ko ang mga Pilipino. Ipinanalangin ko ito sa Diyos. Humingi ako ng gabay upang magdesisyon kung ako ay magpapatuloy pa sa paglilingkod sa mataas na kapulutan. Marami akong maiaambag para magbago ang kalagayan ng ating mga mamamayan at ng ating bayan. Ang inyong mga hinaing at pangarap ang aking inspirasyon. Ito ang magpapalakas sa akin para magsikap na matupad lahat ng aking ipinangako. Wala nang atrasan. Wala nang atrasan. Wala nang atrasan. Sa pagbisita ko po sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas, dama ko ang mainit na pagtanggap ng ating mga kababayan. Ang daming nagmamahal sa akin. Ang daming nagtitiwala sa akin. Sa taong may damay, may kakayahan.
tutumbasan ko po kung hindi man ihigitan pa ang inyo pong ipinakita sa akin. Ipagpatuloy natin ang suporta kay Senator Marcoleta. Gusto ko siya talagang maging senador. Marcoleta, iboto ninyo. Hindi ko po kayo bibiguin. Sa bawat hakbang po ng aking paglilingkod, ang Diyos ang aking magiging gabay. Asahan po ninyo ang aking tapat, totoo at taus-pusong paglilingkod para sa kapakanan ng ating bansa. Ang inyong tiwala ay sagrado. Iingatan ko po ito at pahahalagahan. Ako ay magiging bukas at tapat, makikinig at uunawa, magmamahal at maglilingkod. Lagi po akong papanig sa katwiran at katarungan anuman ang gano'n. Kahit mahirap, kahit ako lang mag-isa, kahit maraming kalaban. Kayo po ang nagbibigay sa akin ng tapang at lakas ng loob na ipaglaban ang ating mga mamamayan. Kahit pagtulong-tulungan pa ako, hindi ako susuko para sa inyo. Ipagdiwang po ninyo ang inyong pagtatagumpay. Kasama po ninyo ako sa inyong direksyon saan man tayo makarating. Nakahanda po akong magsakripisyo para sa ating bayan. Ang aking layunin ay magkaroon ng maunlad, payapa at nagkakaisang bansa, hindi lamang para sa atin, hindi para sa ating mga anak at sa anak ng ating mga anak. Pagsisikapan po natin ito. Ako po si Dante Marcoleta, kandidato Pilipino. Ang pag-asa ninyo sa Senado. Mga kababayan, ang pag-asa natin sa Senado, number 38 sa balota, Dante Marcoleta! Mga kababayan, walang sapat na salita
ang pwede kong bigkasin upang ihatid ko sa inyo ang taus-pusong pagtanaw ng utang na loob sa inyong pagpapaunlak upang dumalo sa pagtitipong ito. Sa makasaysayang pagtitipong ito na alam ko pong hinintay ninyong lahat. Ito po ang meeting de avance ni Marcoleta. Mga kababayan, ang ating pong bansa ay tumatahak ngayon sa isang sangandaan pampolitika. Ang ating pong rule of law at ang due process of law ay nakokompromiso na at hindi na po umiiral sa maraming pagkakataon. Marahil na alala pa ninyo sa umpisa ng taong ito, halos 4 na buwan na nakararaan, isang malaking bahagi ng ating sambayanan ang gumawa ng isang tahimik na pagkilos upang hilingin sa ating mga namiminuno na hanapin natin ang pagkakaisa at ang kapayapaan sa ating bansa. Ang malaking bahagi ng pagkilos na yon ay nagpahayag ng kanilang saloobin na napakalaki ng problemang hinaharap ng ating bansa. At ipinakiusap nila isanatinig ang adhikain ng maraming Pilipino na huwag na sanang ituloy ang impeachment sapagkat ito ay magbubunga lamang ng pagkabahagi ng ating mga mamamayan at ng ating mga pinuno. Nakakalungkot po sapagkat halos isang buwan lang pagkatapos nung paghiling na yun, pagkatapos ng pagkilos na yun, ang House of Representatives mismo ang namuno upang i-impeach ang Vice President. Sa mga tweet, mga kababayan, hindi po nila pinakinggan, hindi po nila binigyan ng pansin o paggalang ang maramihang pagkilos na yun, ang humihiling ng kapayapaan at pagkakaisa. Kaya po ang nagiging bunga ngayon, mga kababayan, lalo pong lumubha ang pagkakabahagi ng ating mga mamamayan. Hindi lamang po yun, lalong lumubha ang pangkabuhayan ng ating bansa. Sa marami pong lugar na aking pinuntahan, halos lahat po ay nagsasabi na napakahirap ng kanilang kalagayan. Totoo po yun sapagkat sa ngayon, ang presyo ng pangunahing bilihin, lalong-lalo na po ang pagkain ay hindi na halos maabot ng kinikita ng pangkaraniwang manggagawa. Ang totoo po, sa survey na lumabas noong nakaraang buwan, ang nagsasabi na 27% ng ating mga mamamayan ngayon ang nakakaranas ng gutom. Kung tawagin po nila ay involuntary hunger. Ibig sabihin po niyan, kahit gusto nilang kumain, wala silang makain. 27%. Masyadong mataas po ang bilang na yun. Ang ibig sabihin doon, halos 38 million Filipinos ang nakakaramdam ng gutom. Ito po dapat ang bigyang diin
ito po dapat ang unahin ng ating pamahalaan. Ngunit ang nangyari po, dahil nga sa pagkakawatak-watak natin, napakahirap ngayon ng kalagayan ng ating bansa. Ang ating pong national debt ngayon ay umabot na ng 16 na trilyong piso. Napakahirap pong kalagayan yan para sa isang bansa katulad ng Pilipinas. Nagahari pa rin ang korupsyon ngayon dahil nga po sa hindi pag-iral sa maraming pagkakataon ng rule of law at ng due process. Paano natin mapapalakas po ngayon yung ating law enforcement? Paano po ngayon yung monitoring? Paano po ngayon yung oversight function na sana'y nababantayan ang pagpapatupad ng maraming batas sa ating bansa? Wala na po. Halos 30% po ng pera ng kababayan ang